Yung pangalawang nag-special number, isip bata. Amen. Alam niyo, church, bago tayo magsimula, nais ko pong magpasalamat sa inyo dahil yung inyong pagmamahal, ang inyong suporta, panalangin kay Brother Ace, talagang sabi nga ng Balala family, yak na lang ang pwede nilang igante. Kaya to God be the glory sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating pong gawain. Eh, bago ulit tayo magsimula, meron po akong tip na ibibigay sa inyo. Sino ba ng tip? Ito ay tip sa pagpapayat. Gusto nyo pumayat? Okay. Ito, nabasa ko ito eh. Sino po ang gustong pumayat? I have a tip. Ang best na paraan, are you listening? Hindi niya matututunan ito, hindi akong pakinggan eh. Ang best na pwedeng gawin talaga ng taong gustong pumayat, walking. Agree po ba kayo doon? Walking away from kitchen. Diba? Effective talaga yun. Okay. Tayo tayo na as we read the Word of God. So in our Bible, Luke chapter 11, verse 1. Luke chapter 11, verse 1. Title natin is, Lord, teach us to pray. Verse 11, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at ipinaliwanag anong klase at uri ng pagmamahal yung nakalagay sa Bible. At ngayong month na ito, patuloy mo kaming tulungan, gabayan, upang maunawaan at maintindihan namin, Panginoon, ang patungkol naman sa panalangin. Yes, amen. Salamat sa privilege, Panginoon, na mayroong prayer na kukonekta directly sa inyo. Yes, God. Salamat sa privilege ninyo, Panginoon. At sa pamamagitan din ng panalangin, pwede namin ilahad, Panginoon, mga pagkukulang namin. Yes, amen. Alam niyo lahat ito, Panginoon. Kaya humingi kami ng tawad, Panginoon. Linisin kami sa aming kalimuan nang sa gayon malayang kumilos ang banal na Espiritu sa pangungusap mo sa pamamagitan ng inyong mensahe. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin at maging klaro sa amin kung ano at ano pa ang nais mo sa amin, Yes, Panginoon, pag kami ay nananalangin. Yes, Lord. Ito po ay panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen and amen. Kayo po na po tayong lahat. Kung kayo po ay bibigyan ng pribilehyo na makakausap nyo ngayon ang Panginoon face to face, ano ang inyong hihilingin sa Panginoon? At bibigyan kayo ng 15 minutes para kausapin ng Panginoon, at sa 15 minutes na yon, pwede mong sabihin at sabihin at sabihin yung iyong gustong mangyari sa buhay. At kung meron tayong privilege na ganun, mga kapatid, ano sasabihin nyo? Well, yung iba siguro sasabihin sa inyo, Panginoon, pwede nyo na pong pagalingin si Ace. Marahil ang ilan sa inyo ang sasabihin nyo siguro sa Panginoon, Panginoon, nagbukas po ako ngayon ng business, pagpalain nyo po yung business na binuksan ko. Well, ang ilan sa inyo siguro marahil ang sasabihin sa Panginoon, Panginoon, naghahanap po ako ng better job, better salary, ibigay nyo po sa akin yung trabaho na better kaysa sa trabaho ko ngayon. Well, ang ilan siguro sa inyo ang sasabihin sa Panginoon, Panginoon, malapit na po ang graduation. Siguraduhin niyo po, Panginoon, ako po ay gagraduate. Are you listening? Siguro marahil ang ilan sa inyo sasabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, may nagawa po akong
kasalanan, Panginoon. Nais ko, Panginoon, hihingi sa inyo ngayon ng tawad ito. Ako po'y inyong linisin mula sa aking kalikuhan na parang isto, mula sa maitim na parang kanal. Di ba ba? Kapag binigyan tayo ng tsansa ng Panginoon, marami tayong prayer, request na gusto nating mangyari. Okay. Magtaas po ang kamay na walang sasabihin sa Panginoon. Wala po. Lahat tayo may pangangailangan at nais nating tugunin ng Panginoon. Meron tayong prayer kung minsan 1 year na hindi pa tinutugon ng Panginoon. Meron tayong panalangin 4 months na hindi pa tinutugon ng Panginoon. Meron kung minsan tayong panalangin 3 years na hindi pa tinutugon ng Panginoon. Alam niyo, natutuwa kanina sa kanta ng mga young people natin. Free from the bondage of sin. Amen. Amen. Minsan may prayer tayong gano'n, mga kapatid. Panginoon, matagal na panahon na akong inaalipin ng kasalanan na ito. Gusto ko na, Panginoon, maging free from that sin. Are you listening? Amen. Lahat tayo, mga kapatid, may sasabihin at sasabihin sa Panginoon. Amen. Pero alam niyo po ba yung tsansa nasa mga apostol nung panahon na yon? At nung magkaroon sila ng tsansa na makausap ang Panginoon, meron isang bagay nila na hiniling sa Panginoon. Ano po ito? Ito po yung verse na binasa natin. Ano po hiniling nila? Lord, teach us to what? Pray. Amen. Kung iisipin ninyo, bakit ito ang ni-request nila? Bakit hindi katulad na alam naman siguro nila na request katulad ni Solomon? Ano po ang ni-request ni Solomon? Wisdom. Bakit hindi yun ang ni-request? Bakit hindi katulad nung kay Solomon? Bakit, mga kapatid, ang ni-request ng mga alagad ng Panginoon sa Kristo o merong isang naglakas loob para sabihin sa Panginoon yung kanyang request at ang ni-request niya, Lord, teach us to pray. Amen. Ito po ang pwedeng pumasok sa isipan natin at pwede rin naisip nung nagtanong na ito. Ano po ito? The greatest sermon na narinig nila galing kanino? Sa Panginoon. Maraming miracles. Si Lazaro na buhay mula sa mga patay, mga bulag na nakakita, 12 taong inaagasan ng dugo, gumaling, patay na buhay, nakita nilang lahat yon sa pamamagitan ng ano? Ng panalangin ng Panginoon. Naalala ko tuloy sa nangyari, ang daming nakinig ng preaching ng Panginoon, 5,000. Sabi ng mga alagad, Panginoon, aba, magagabi na, pauwi na natin itong mga tao ito, wala tayong papakain dito. Aba, yung pera natin, di sakto. Ano? Aba, aabono pa tayo dyan, tinuruan na nga. Sabi ng Panginoon, may lumapit na bata, may dalang 5 isda, may 5 tinapay, 2 isda. Ang kanin kasi sa kanila nung araw, bread. Kaya marami yung bread kesa sa isda. Bago i-distribute yun, Brother Jonathan, anong ginawa ng Panginoon? Pray. Amen. Pinagpapasalamat ko po, Ama. Pray. Amen? Amen. Marahil, kaya ito na itanong ng mga disipulo dahil nakita nila ang power. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga disipulo nila dyan, tinuruan mag-pray. Panginoon, baka pwede turuan mo rin po kami mag-pray. Amen? Amen. Church, ang totoong panalangin at kung gusto mong matuto ng totoong panalangin at kalugod-lugod sa Diyos, punta ka sa Bible. Amen? Amen. Hindi yung itinuro na namana natin, Amen. na paulit-ulit, Tama po. na meron pang mga tawag dyan, beads, para ka lang makapag-pray. Are you listening? Amen. Gusto mong matuto ng panalangin ng mas malalim pa, read your Bible. Amen. Read
your Bible. Meron pong maling konsepto when we talk about prayer. At kung ito ang konsepto mo, magbago ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Magbago ka na. Ano po itong maling konsepto when we talk about prayer? First, wrong concept about prayer is some people think prayer is a what? Magic wand. Alam niyo po, kapag nakapanood kayo ng mga Aladdin, mga Harry Potter, yung bang makakapulot sila na lumulutang sa dagat na ganoon na pasyon ng bote, may takip yung Brother Jonathan, ano? At then kukunin mo yon, tapos pag binuksan mo, merong lalabas na genie, ano? At gayon, bibigyan ka na halimbawa ng 3 wish, at yung 3 wish na yon, granted yon, mangyayari agad. Mga kapatid, ang panalangin po, hindi po ganon. Amen. Hindi po ito magic. Preach. Amen. Amen. Hindi ito na kapag nag-pray si pastor na ganyan, Panginoon, pagalingin niyo po, gumaling. Takan-taka kayo ngayon lahat. Pambira, may magic si pastor. Pinag-pray lang na gano'n, gumaling. Kaya kapag may nagkasakit sa inyo, dadalhin niyo kagad kay pastor. Isang araw, pag-gising ni pastor na ganyan, nakapira lahat ng pasyente. Okay, tinalo pa ngayon si Dr. Sulit. Mga kapatid, ang prayer ko ay hindi po yan magic wand na kapag nag-wish ka, automatic, granted. Are you listening? Ano pa po? Some people think prayer is what? Is a first aid kit. Ang prayer, mga kapatid, hindi po ito kapag kailangan mo lang ang Panginoon tsaka katawag ng tawag. Paunang lunas. Para ka kumalma, you need to pray. Pero if everything's okay, you don't need to pray. Are you listening? Amen. Mali pong konsepto ito, mga kapatid. Kapag ordinaryong araw, tamad na tamad, ayaw mag-pray. Pero kapag merong kailangan gamutin agad, kailangan ng pangunang solusyon, tsaka nagdadasal. Pero kapag hindi kailangan ng pangunang solusyon, hindi nagpe-pray. Maling konsepto po yan ng prayer. Sabihin niyo ulit yan sa katabi niyo, magbago ka na. Hanggang ngayon, ganyang ka pa din. Pangatlo po, some people think prayer is a religious duty. Eh kasi sabi sa Berean Bible Baptist Church, eh kasi sabi sa Bible study ni Pastor, eh kasi sabi sa Sunday School, eh kasi sabing ganoon, dapat nagpe-pray, kaya dapat nagpe-pray ako. Yun kasi ang sabi sa church. Mali po yun. Amen. Hindi po ito religious duty. Amen. Hindi po ito ritual. Amen. Hindi ito yung basta magpe-pray ka lang. Mga kapatid, huwag natin gagawin, mga kapatid, yung every Sunday naman talaga, bago mag-start ang worship, lumulod kaming lahat doon. Abay, automatic na ako dyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kabisado ko na yan. Kapag ganyan, mga kapatid, ang iyong iniisip, every time you kneel down and pray, mali yan, mga kapatid. Siguraduhin mo, kapag mag-kneel down ka dito, kakausapin mo ang hari ng mga hari, sa pusong galing. Amen. Kasi mga kapatid, magiging ritual lang tayo dito. Amen. Para magang yung salita galing lang sa ilong. Alam niyo yung salitang galing sa ilong? Oo, siya ka na. Ako ay mabuti naman ako. Pero wala yung loob sa kausap. Di ba? Di ba ganyan, mga kapatid? Ako po ito po, pakiusap. Alam ko maintindihan din ako yung iba. Pagkakausapin ko po kayo, lubayin yung mag-text. Yes. Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Yung may kausap ka kung anong kinakuting-ting sa cellphone. Yung excited ka pa naman magkwento, may momento, kailangan may momento, makikinig ka. Ganun dapat siya, medyo tulo pa laway para... hindi, ganun eh. Tuloy ikaw na nagkukwento, ano gagawin mo? Nawawala ka na rin ng gana. Kukunin mo na rin tuloy yung cellphone mo, bubuksan mo yung pre-data, at mag-Facebook ka na rin. Baka may nag-message sa messenger. Di mo ba? Pagkamat sabi ni Lester, medyo kaya na kang gumanti, pero huwag kang gaganti. Are you listening? Kaya kung may kausap kayo, respect yung kausap. O kaya mag-excuse ka, kapatid, sandali lang, importante itong gagawin ko. Kasi yung loved ones ko yung...
people think prayer is a religious duty. Mali po. Kapag religious duty ang tingin mo sa prayer, burden sa'yo yan. Obligation. Kasi kapag obligation, mabigat pag sinabing obligasyon. Ang prayer ay privilege. When we say privilege, excited ka. Kapag nararamdaman mo every time ikaw ay dadako na sa prayer life mo, tapos mabigat, nako. Mag-ano-ano ka nun, mag-gulay-gulay ka. Lord, patawad po sa damdamin ko. Mukhang duty ito ah. Salamat po. Mukhang duty lang ako para kumita ng pera. Diba? Ganyan duty, trabaho kasi. Amen. Ano? Transaction. Church, mali po itong kaisipan about prayer. Kaya nga mga kapatid, ang tema natin ngayon, pray more deeply. Medyo laliman natin. At yung panalangin na mas malalim, ito po ay biblical. What? Prayer. Yes. Let's talk about the Word of God. Amen? Dahil nandyan, tinuturo ng Panginoong Diyos yung panalangin. Amen? Okay. Sabi ng mga disipulo, hindi nila hiniling na, Lord, turuan niyo po kami ng magaling, paano maging magaling mag-preach. Lord, turuan niyo po kami gumawa ng mga miracles. Lord, tulungan niyo po kami na makabuhay ng patay. Lord, turuan niyo po kami na makakita ang bulag. Lord, turuan niyo po kami na yung lumpo makatayo. Yun po ba ang request nila? No! Ang request nila, Lord, teach us. Turuan niyo po kami mga disipulo ninyo